Master Jet, bakit po may arrears at ang laki? Noong 2018 pa po yan, hindi naman sila nakapag-update. Ito po yung pinakita at pinadala po sa atin na screenshot ay galing po sa GSIS Touch. 2018 pa po, mayroon pong 2024 din na arrears sa kanyang premiums sa GSIS. Alam po ninyo, ito po ay madalas na nangyayari ngayon sa atin pong record sa GSIS, particular sa 2024, kasi nga mayroong executive order ng salary increase. Tumaas po yung sahod natin ngayong taong 2024. Dahil sa pagtaas ng sahod po ay dapat tumaas din yung GSIS remittances dahil po sa pagtaas ng sahod. Dahil hindi pa po na-implement yung salary increase mula po noong January, kaya makikita natin yung arrears nagre-reflect. Kasi old na sahod yung natanggap natin, old na sahod yung basis ng remittance to the GSIS. Tapos nag-update na sa bagong rate. So, normal po na may arrears tayo nakikita ngayong 2024 sa record ng GSIS. Kaya nga po hinahanap yung salary differential coming from January hanggang August kung kailan hindi po na-i-implement yung salary increase. Yung differential po na yan ay babawasan yan ng 9% intended for the GSIS. Tapos dadagdagan yan ng equivalent to 12% galing po sa employer at i-remit sa GSIS pambayad sa arrears na nagre-reflect sa atin pong record doon po sa premiums sa GSIS. In that way, mawawala yung arrears na nakikita natin sa GSIS Touch for the year 2024. Ganun po kahalaga. Kung may nakikita po kayo na arrears din sa mga nagdaang mga taon, kulang yung remittance, yun din po yung possible reason. Dahil po sa salary increase na nangyayari bawat taon, o kaya ay kayo na-promote, tumaas ang sahod, tapos hindi pa na-implement yung tamang sahod ninyo, so kulang talaga yung remittance. Dapat mabayaran yung differential para mayroong pang-remit doon sa kulang na remittance sa GSIS. So, ganun po yung dapat na mangyayari. Kung hindi po kayo mababayaran ng differential, ay wala po magiging payment doon sa arrears ninyo sa premiums sa GSIS. Ganun po kahalaga na mabayaran ang salary differential ng bawat empleyado, at yung differential na yon dapat meron pong deduction na intended for the remittances sa GSIS kasi responsibility po natin yon as mandated by law. So, ganun po ang mayayari para wala pong makikitang arrears sa premiums natin sa GSIS.